Huwag mong papakasalan ng iyong boyfriend kung maraming red flags. Bakit? Dahil napakaraming mga followers dito na mga misis ang pinagsisisihan ng lubusan kung bakit nila pinakasalan ng kanilang mister. Unang-una, yung parusang ibinibigay ng kanilang mister sa kanila. Yung pighati na ibinibigay ng kanilang mister sa kanila. Yung abuso ng ilang taon ay kanila talagang pinagsisisihan ang lahat ng ito. So ito ay nag-ugat sa pagpapakasal dahil sa pagpapakasal ninyo sa inyong mister, no? So para doon sa mga may boyfriend pa lang na nagpaplanong magpakasal, pag-aralan nyo ng 100 beses kung papakasalan ninyo ang inyong boyfriend. Kapag nakikitaan nyo na yan ng mga red flags, ng mga warning signs, wag na wag ninyong papakasalan ng mga yan. Dahil yan ay mga mahalagang indicators na kayo ay magiging dilubyo ang buhay. Magiging kayong alipin, magiging kayong basahan pagdating ng araw. Magiging kayong magiging kayong punching bag balang araw pag nagtagal. Kaya hindi nyo dapat pakasalan ang mga ganitong klase ng lalaki. Dahil ito ay parang bato o batong buhay na kasing laki ng batya na ipinukpok ninyo sa inyong ulo. Durog ang ulo ninyo, pati katawan. So ganyan ang mangyayari sa inyo kapag tinuloy ninyo ang pagpapakasal. Maraming magsasabi sa inyong, ako ang magbabago sa asawa kong yan o sa magiging asawa kong yan. Babaguhin ko yan. Huwag niyong gagawin yan. Marami nang gumawa niyan. Na disgrasya. Marami na. Marami na ang nasawi sa ganyang klase ng paniniwala. Ang mga babae ay hindi tagapagbago ng mga lukulukong lalaki. Ang mga babae ay hindi tagapagligtas ng mga ulol na lalaki. Kung ang iyong boyfriend ay ulol, iniisip mo na pag pinakasalan mo yan, ay magbabago yan. Marriage is not the answer. It's not the answer to that problem. Kapag ang isang lalaki pumasok sa relationship, kailangan nagmamature siya. Kailangan binabago niya, nag-a-adjust siya, inaayos niya ang attitudes niya, yung behavior niya. Inaayos niya yung pakitungo sa inyo. Nagsusumikap siya, nagbabago siya dahil mahal niya kayo. Yun ang dapat. Siya mismo ang magbabago sa sarili niya. Yung tinatawag na growth and development, yung personal growth and development, no? Siya 'yun. Hindi kayo. Responsibilidad niya 'yun, hindi kayo. Huwag niyong isipin 'yon na kayo ay parang nanay na babaguhin ng kanyang anak. Hindi 'yun ganoon. Mother ano 'yun mother instinct 'yun. Hindi kayo mother. Hindi kayo mother ng inyong boyfriend. Kayo ay asawa, mapapangasawa kayo, future wife kayo. Kaya kung nakikita mo yan, mahal na mahal mo yan, yung, yung bugok na yan, mahal na mahal mo, pero eto mga warning signs, may mga red flags, sugarol, sabongero, no? Pati kanyang huling pera, isinabong, tapos ay maglalasing, nagdudruga, ano pa, babaero, madaling maakit ng mga babae, no? Kinembotan lang, ginilingan lang, nakita lang sa na nag-TikTok ng labas ang singit, yon pumatol na, naging babae niya yon, naging side chick niya. Tapos ito kayo, papakasalan nyo pa? Ano ba yun? Alam nyo, hindi natin kailangang mag dumating sa point ng kaguluhan na kahirapan at pagpapasakit. Kung dito pa lang sa puntong ito, puputulin nyo na. You need to understand that marriage is not the answer to that problem. That's the reason why wag nyong gawing tulay sa pagbabago ng inyong boyfriend ang pagpapakasal. Marami kasi sa inyong ang iniisip ay papakasalan ko 'yan para magbago. Napakalaking kalokohan ang ganang klase ng mentality, ng psyche,
napakalaking kagunggungan. Hindi yon ganon. Kailangan pag nagpakasal kayo mag-asawa o nagpakasal kayo magjowa, ikaw ay maayos at masaya. Itong isa maayos at masaya. Para mag-share kayo ng inyong happiness at mag-share kayo ng inyong pagkatao. Hindi po pwede na one-sided relationship. Gunggong yung iyong boyfriend, tapos ikaw matino. Pag nagpakasal kayo, yun na. Doon na mag-uumpisa ang dilubyo ng buhay mo. Alam nyo kayo mga babae, hindi nyo deserve yun. Kayo dapat iginagalang, minamahal, pinagagaan ang buhay ninyo. Kayo ay tinatrato na parang reyna, prinsesa. Hindi nyo deserve yung kayo ay gawing katulong. Hindi nyo deserve yung uuwian kayo ng lalaking lasing na mabaho. Hindi nyo deserve yon. Nasusuntukin kayo pag kayo ay nagtanong. Hindi nyo deserve yung bigyan kayo ng 100 piso na panggasto sa bahay. Hindi nyo deserve yon. Nakulang pang pambili ng bigas. Wala pang pambili ng toothpaste at saka ng ulam. Hindi nyo deserve yun. Ang deserve ninyo ay lalaking karapat-dapat sa inyong pagmamahal at karapat-dapat sa inyong kagandahan.